Praise God. Salamat, Sister Gwen, sa napakagandang interpretative dance. At salamat din kay Jacob at Edward. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Tunay na laging mabuti ang ating Panginoon. Amen po. At bago po ang salita ng Diyos, nais ko pong ipahayag bago malimutan, napag-usapan ng board na sa August 21, meron po tayong evangelism training workshop. Praise God. Laging sinasabi dito sa unahan, tayo humayo. Mayroong mga members sa isip niya, paano ka kami hahayo? Hindi naman namin alam ang gagawin. So ito po yung pagkakataon, mga kapatid. Merong tayong training workshop ng evangelism, August 21. At ito po ay dito gagawin, alas 8 hanggang alas 12. At ang church po ay magpo-provide ng lunch sa bawat dadalo. Mga kabataan, ina at ama ng tahanan, kayo po ini-encourage, kayo po ay dumalo para po tayo gamitin ng Panginoon sa marami pang mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. Atin po silang babahaginan. I-apply ho natin yung context ng Matthew 28, 19 to 20. Pinahayo at dumaan sa pagsasanay ang mga alagad. Kaya ito na po yung pagkakataon, yung mga pinapahayo, tapos nasa isip, paano ko gagawin? Hindi ko naman alam. So yun po, ito na yung pagkakataon. Tayo po ay dumalo sa August 21. Yan naman po ay, alam ko, holiday po yan. Tama po ba? So, mga kabataan, ito yung pagkakataon, magamit kayo sa inyong mga classmates, ina at ama ng tahanan, magamit kayo sa inyong pamilya at sa inyong kapitbahay. At saan pa? Sa workplace, sa inyong mga katrabaho. Ito na po yung pagkakataon. Ang church po ay magpo-provide ng training workshop para po sa ating lahat. Hallelujah. Excited po ba tayo doon? Amen? Amen. Hallelujah. At nagpapasalamat tayo sa Diyos itong linggo na ito na kumpleto natin yung pagtuturo sa grade 5 at grade 6 pupils dito sa elementary. Purihin ang Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Katuwa po talaga. Kami po ay galak na magturo sa mga bata. At salamat. Kita ko rin yung reports at saka pictures ng pagtuturo sa Mabini National High School. At salamat sa Diyos, sa Sulu Elementary School, yung ating dalawang guro ay nagtuturo din po sila. Alam po ninyo, kung mayroon lamang po tayong sapat na workers, pwede ho nating turuan mula grade 1 hanggang grade 6 po diyan. Through PBEP. Pwede po yun. Kaya nga lang ho ay kulang. Kaya ipanalangin natin na sa susunod na training ng PBEP ay yan naman po yung once a week lang. Once a week. Kaya salamat sa Diyos sa mga laan na paggamit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Salamat sa masiglang pag-aawitan din kanina. Daman-daman natin ang kagalakan ng Panginoon. Amen po. Sa pangunguna ni Sister Christy at sa music team. Ngayon pong oras na ito, akin pong dadalhin sa inyo ang paksa, Hangarin ang Kaayusan. Hangarin ang Kaayusan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 20. Kung kayo po ay may Biblia, 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 20. Tayo po ay tumayo, yung po mga may kakayahan. Babasahin ko po, sundan ng inyong mga mata, 12 to 20, sabi ng 1 Corinthians, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito'y nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay,
kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa umagang ito, malaya na maipangaral ang iyong mga salita. At dalangin ko, O Diyos, tunay na ito'y tumimo sa aming mga puso at sa aming isipan. Kayo po ang magpapalakas nito sa buhay ng bawat isa at malakaran namin ayon sa iyong kalooban. Sa inyo namin tinitiwala ito sa patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Tayo po'y naniniwala, God is the God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen po ba? Siya ay Diyos ng kaayusan, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Naalala natin ano po, sa paglikha pa lamang ng ating Panginoon, makikita natin ang kaayusan. Inunan niya na likhain ang titirhan bago ang tao. Ano nga mangyayari kung tao agad ang inilikha, ay wala pang matitirhan, di nakahang. So inihanda na lahat, yung Garden of Eden, yung kanilang kakainin, ready na. At doon pong ika-6 na araw sa kanilikha ang tao ayon sa wangis ng Panginoon. Kasi siya ay Diyos ng kaayusan. Naglagay din siya ng tagapamahala sa kanyang mga nilikha. Ang ginawa niyang tagapamahala ay si Adan at si Eva. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. At naglagay din siya ng tuntunin, ng batas. Nag-iisa na batas na sabi, huwag kang kakain ng bunga ng pagkakilala na mabuti at masama, walang pagsalang mamamatay ka kapag ka kumain niyaon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Tingnan po ninyo, sa tahanan may mga tuntunin. Hindi kanya-kanya. Amen po ba? May tuntunin po ba sa bahay? Mahalaga po, may tuntunin sa tahanan sapagkat kung magkakanya-kanya, ay wala hong kaayusan sa loob ng bahay. Maging dito po sa ating pamahalaan, maging sa workplace, sa paaralan, at maging sa iglesia. Naglalagay po ito ng kaayusan. Gayon din naman, makikita ho natin, dito sa sulat ni Apostol Pablo, pinapalakas, yung kaayusan sa loob ng iglesia. Inilarawan, sabi dito, si Kristo ay tulad ng isang katawan na mayroong bahagi. So ang ating Panginoong Hesus daw ay inilintulad sa isang katawan kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi at ito ang katawan ni Kristo, ang iglesia. Tayo po ay iisang katawan ni Kristo. Amen po. Tayo po ay iisa. Sa katawan ni Kristo. Hindi maraming katawan. Sabi dito, iisang katawan at ang bawat isa, ay bahagi ng kanyang katawan. Tayo po ay iba-iba, iba-iba ang ating kakayahan at tayo po ay inilagay, sa kanya-kanyang tungkulin, sa kanya-kanyang pwesto, position, para po mapalakas, mapatatag ang katawan ng ating Panginoon. Ang goal ng bawat isa ay para palakasin ang katawan ni Kristo. At kapag lumakas ang katawan ni Kristo, ang Panginoon ay nagagalak, ang Panginoon ay napapapurihan. Kaya nga po sinabi doon sa unang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo na ito, noong nagkaroon ng division sa katawan ng Panginoon, dito po sa chapter 3, tingnan po ninyo. Kasi ang division ay nagpapahayag ng kaguluhan. Sabi dito sa 3:16, hindi ba nyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya
sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Out of context, kapag sinabi, uy, iyong sinisira ang iyong katawan dahil ikaw ay nagpupuyat, dahil ikaw ay nagbibisyo. Pag in-apply mo po itong text na ito, ang tawag doon out of context kasi walang pinag-uusapan dito na pag-iingat sa katawan. Yes, dapat lamang ingatan ang ating physical na katawan pero hindi gamit ang text na ito. Dahil ang text na ito ay tumutukoy doon sa mga mananampalataya na naghahati-hati, hinati-hati ang iglesia. Nag-create ng division, kikreate ng pag-aaway sa loob ng iglesia. Anong sabi? Sino man, sabi doon, nangungusap dito, sino man ang maging dahilan ng division ng church. Sabi doon, laban ng Panginoon sa taong yon. Ulitin ko po, laban ang Panginoon sa taong naghahasik ng kaguluhan at pagkabahabahagi sa iglesia ng Panginoon. Ano nyo ba kung bakit? Kasi ang winawasak niya ay katawan ni Kristo. Ang mission po natin, tandaan po natin, ang mission natin ay palakasin, patatagin ang katawan ng Panginoon. Amen po ba doon? So bilang kaniyang katawan, bilang tayo iglesia ng Panginoon, sa katawan ni Kristo, lahat sama-samang gumagawa. Ulitin ko po, gumagawang sama-sama. May nakita ho ba kayo na, halimbawa, kunyari lang, ang atay ay magbabakasyon muna ako. Magbabakasyon muna ako. O yung bato ay magbabakasyon muna ako. Hindi muna ako maglilinis ng dugo. O kaya yung kamay ayaw ko munang sumakol. Babakasyon muna din ang kamay. At hindi mo nakakain at pagod na sa kasusubo. Lagi, ikaw naman lagi, ako'y taga-subo lang. Sino ka nanguya? No. Makikita ho ninyo, buong katawan, sama-samang gumagawa. Amen po. At ang mapapansin ninyo, lahat nasa ilalim ng ulo. Lahat. Nasasakop ng iisang ulo. Tama? Kaya po, hindi porke mataas ang position, halimbawa mata, ay siya na po ang superior at siya na ang pinaka dapat na kikilalanin yung mata kasi mataas ang position niya higit kaysa bato, higit kaysa atay, higit kaysa paa. Wala po, hindi po ganon. Makikita niyo po, ang pinakamataas, lahat po nasasakop ng ulo. At ang ulo ng katawan, ang ulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Inilagay ang mata sa kanyang posisyon kasi doon siya nababagay at meron siyang natatanging tungkulin. Hindi ipagmalaki ang kanyang posisyon dahil mataas siya kaysa sa paa. Hindi po. Sapagkat inilagay siya bilang tagapaglingkod. Ang tainga bilang tagapaglingkod, ang atay bilang tagapaglingkod, ang tenga bilang tagapaglingkod, ang paa bilang tagapaglingkod, ang kamay bilang tagapaglingkod, lahat inilagay bilang tagapaglingkod sa ikararangal ng ating Panginoon. So hindi po pastor ang sentro, hindi pastor ang bida, hindi po. Hindi pastor ang pinakamataas ang posisyon, hindi po. Alam po ba ninyo, ang Bible nagpahayag kung sino ang pinakadakila? Ang pinakadakila ay ang mga tagapaglingkod. Amen po. You can be great in His kingdom kung ikaw ay maglilingkod. Gusto mo maging dakila, gusto mo maging mataas sa kingdom ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanais maging dakila ay maging tagapaglingkod ng lahat. At salamat, binigyan tayo ng pribilehiyo, ng opportunity to be great in His kingdom. Bakit po? Ang sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng mga mananampalataya is given at least one gift to edify the church, to serve in His body. Lahat po ng mga mananampalataya ay binigyan ng kaloob
ng talento, ng kakayahan upang maging dakila sa kingdom ng ating Panginoon. Lahat ng may kaloob, may gift ay magsabi ng amen. Tuklasin mo lang. No, hanapin mo lang ang iyong, ipag-pray mo, Lord, ano ba ako sa katawan mo, Panginoon? Ano ba ang pagkatawag mo sa akin, O Diyos? Gusto kong magamit mo sa katawan, sa katawan mo, Panginoon, sa iglesia. Sapagkat, alam po ninyo, bawat tagapaglingkod ay recipient ng paglilingkod ng iba. Kaya nga sabi ko nga nakaraan, hindi mo pwedeng awayin ang iyong kapatid sa Panginoon. Bakit? Sapagkat siya'y naglilingkod para sa iyo. Tama po. Hindi pwedeng awayin ng kamay ang paa. Ang paa ay may ginagawa sa kamay, ang kamay ay may ginagawa sa paa. Yan po ay disenyo ng paglilingkuran sa isa't isa. Paano mo aawayin ang bahagi ng iyong katawan? At yan ay dinisign ng Panginoon, inilagay sa katawan ni Kristo upang maging pagpapala sa iyo. Kaya po ang katawan ni Kristo, bawat bahagi nito ay naglilingkuran sa isa't isa at sa pagganap ng kanyang pagkatawag, tayo po ay nagiging pagpapala sa isa't isa. Amen. Praise God. Tingnan po ninyo, example na lamang nung nakaraan. At nabanggit ko na rin naman po, nakakagalak sa Panginoon. Sabi ko nga noon, napapag-usapan na dapat sana hindi matutuloy yung youth camp rewind. Hindi sana matuloy yun kasi walang available na driver. Ipopostpone sana. Pero salamat, merong mga gifted, merong mga talented sa pagdadrive. Ako, hindi ko po kaya yun. Kahit po ako'y marunong sa Bible, hindi naman ibig sabihin, nananalangin ako, marunong na rin akong mag-drive. Paano kung ako po ang papag-driving doon? May sasakay pa kaya? So, salamat sa Diyos. Hindi pwede ng buong maghapon, pero inavail sa umaga, may sumundo nung umaga, at yung isa naman, si Brother June, siya ang sumundo, kasi available siya ng umaga, at nung hapon naman, ang naghatid, available si Brother Jojo ng hapon, siya naman ang naghatid. Mga kapatid, pangkabataan ito, gawa nito ng kabataan. Hello mga kapatid. Kabataan po ba si Brother John? Kabataan ba si Brother Jojo? No, noon kabataan. Pero Brother Jojo, puso lang naman, edad lang ang tumatanda, Pero tingnan po ninyo, hindi sila kabataan. Pero yung talento nila nung pinagamit nila sa Panginoon, nagpatuloy ang gawain ng kabataan at pinagpala ang mga kabataan. Purihin ang Diyos. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Ang kamay hindi naglilingkod para sa kanyang sarili. Ang tainga hindi naglilingkod para sa kanya, ang tainga pala hindi naglilingkod para sa kanyang sarili. Ang paa hindi naglilingkod para sa kanyang sarili, pero pagka naglingkod ang paa, naglilingkod para sa katawan. Ganyan po ang ministeryo natin sa iglesia ng Panginoon. Tumatayo ka dito hindi para sa iyong sarili. Tumatayo ka dahil ikay tinawag ng Diyos sa gawain yan. At nais ng Panginoon, maging pagpapala ka sa buong katawan ni Kristo. Maraming magpapasalamat sa Panginoon dahil nagpagamit ka sa Kanya. Hello? Nagpapasalamat ang buong katawan dahil ikay nagpagamit sa Panginoon. Yung talento mo, maaring hindi ko talento. Yung talento ko, maaring hindi mo talento. Pero sa pagkakaiba-iba ng talento po natin, pagka pinagsama-sama natin ito, gumawa tayong sama-sama, ang tatatag, ang lalakas ay ang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Kaya magalak ang nasa multimedia, hindi lang nasa social media.
Nasa multimedia ministry. Magalak ang nasa mga musicians. Amen ba mga musicians? Kumain na ba kayo? Parang ingaw lang. Amen. Hindi naman napilitan. Mahirap gumawa ng napilitan. Masaya ba ang mga song leaders natin? Amen. Back up. Kita niyo yung mga back up. Hindi naman lahat pwedeng song leader. At wala nang back up. Salamat sa Diyos. Sa kanya-kanya nating talento, pag pinagsama-sama, tayo po ay nagiging kalakasan sa isa't isa sa kapurihan ng Panginoon. Hindi sa iisang tao lang. Kaya po, gumagawang sama-sama, iba-iba, ngunit mahalaga. Mahalaga po tayo sa Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, mahalaga ka. Mahalaga ka. Mahalaga po. Hindi ko naman kapareho yan. Sadya namang hindi kapareho. Saan ka nakakita ng katawan na pare-pareho? Lahat mata, sabi dito. Pagka lahat mata, hindi katawan yan. Pagka lahat tainga yan, hindi yung katawan. Saan ka nakakita na lahat ay mata? Ang sabi po dito, very clear. Hindi matatawag na katawan kapag pare-pareho. Salamat, iba-iba tayo. Hallelujah. Gusto nyo bang sumimba sa church na lahat ay pastor? Sige po, simba kayo doon sa church na lahat ay pastor, lahat ay may mic. Pagkakaingay nun, pagkakagulo. Lahat ay drummer, gusto nyo, lahat drummer. Parang may tindahan ng drums diyan. Salamat. Iisa lamang kayo, pagka rin nakatatlo, kung ingay na. Praise God. Salamat sa mga kapatiran na laan na magpagamit sa Panginoon. Nakikita man o di nakikita, mahalaga. Hello? Huwag mo nasain palagi, gusto ko ako nakikita sa ministry. Kung di ka tinawag ng Panginoon, ang mahalaga, nakikita ni Lord ang iyong ginagawa. Amen? Dahil sa Lord tayo naglilingkod. Hindi lahat ng bahagi ng ating katawan dapat makita. Hindi mo gugustuhin ng iyong atay nasa labas. Kung hindi mo gugustuhin ng iyong baga ay nasa labas. Sige, ipakita mo. Delikado. Salamat sa Diyos. Meron po tayo mga hindi nakikitang tapat na mga manggagawa. Hello? Alam po yung mga prayer warriors, hindi po natin nakikita sila. Pero yung ministry ng pananalangin ay napakahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Nakikita man o hindi, mahalaga kayo. Hindi po yung lagi lang narito sa unahan ang mahalaga. Hindi po. Kapareho din lamang yan na mga di nakikitang mga tagapaglingkod sapagkat sila ay kagalakan at kalakasan sa iglesia. Salamat. Inilagay tayo sa tamang lugar at posisyon. Hallelujah. Inilagay tayo sa tamang lugar at posisyon. Kaya huwag kang magre-reklamo doon sa posisyon mo. Bakit ako dito na ilagay? No, kung yan talaga ang iyong pagkatawag, magpasalamat ka sa Panginoon. Nasa tamang lugar ka. Nasa tamang posisyon ka. Hallelujah. Ang sabi po dito, tingnan po ninyo, subalit, verse 18, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So, hindi po sa kalooban natin. Naalala ko po, nung bata po ako, hindi ko pinangarap maging pastor. Sa totoo po, hindi. Pero nung kami po ay nag-high school hanggang sa magtrabaho sa Manila, may iba po kaming plano. Pero pagdating doon ay tinawag ng Panginoon.
Hindi naman sa ayaw ko magpastor, pero mga kapatid, hindi yan ang una kong pangarap. Pero iba yung pangarap ng Panginoon. At yung pangarap ng Panginoon, yung vision ng Panginoon, nung ibinigay, niyakap ko po ito dahil alam ko ito ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Mas mabuti yung plano ng Panginoon. Amen po? Salamat sa kanyang pagkatawag. Biyaya po ito. Biyayang naging bahagi tayo at binigyan tayo ng kakayahan. Alam po ba ninyo, yung pagkalagay natin sa katawan ng Panginoon, yun po ay biyaya. Kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, hindi ka magiging bahagi ng katawan ni Kristo. Dahil kay Kristo, naging bahagi ka ng katawan ni Kristo. At nung ikaw ay nailagay sa katawan ni Kristo, binigyan ka ng kakayahan, hindi sa sarili mo, yun po'y biyaya din. Kaya yung maging bahagi ng katawan ni Kristo ay biyaya, yung kakayahang ibinigay sa iyo, biyaya pa rin, ay sobrang biniyayaan po tayo. Purihin ang Lord. Hallelujah. Sama-samang iniingatan. Lahat nasa ilalim ng iisang ulo, ang Panginoon. Lahat ay tagapaglingkod sa katawan. Wala pong superior po dito maliban sa Panginoon. Siya ang pinakamataas. Ang command ay hindi nanggagaling sa tiyan, sa paa. Ang command ay nanggagaling sa ulo. Lahat po. Yung gagawin ng katawan, ang nanggagaling po yan sa ulo. Kaya kung meron tayong gagawin, ang direksyon po, laging galing sa ulo ng katawan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Para magkaroon ng kaayusan. Lahat ay kailangan, lahat mahalaga. Pangalawa, bilang kanyang tahanan. Yung una po ay bilang kanyang katawan. Pangatlo ay bilang kanyang tahanan. Hebrew, chapter 3, verses 1 to 6. Hebrew, chapter 3, verse 1 to 6. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos, ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya. Tulad ni Moses na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kay Moses. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na inihayag o ihahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Bilang kanyang tahanan. Alam po niyo ang background nito pong Hebrew, chapter 3 verses 1 to 6. Ipinapakita ng talata na ito ang kahigitan ni Kristo kay Moses. Na kung pinaniwalaan nila si Moses, lalo nila dapat paniwalaan si Kristo. Kung kanilang pinagtitingnan si Moses, lalong dapat pagtingnan nila ang ating Panginoong Heso Kristo. Mas higit na dakila ang tagapagtayo kaysa alipin o lingkod. Dakila, mas higit ang anak kaysa lingkod. Si Moses ay sinugo para iligtas ang mga Israelita. Si Aaron ay punong saserdote ng bayan ng Diyos. Alam po ba niyo yung dalawang posisyong ito? Yung dalawang posisyon na ito ni Moses at ni Aaron pinagsama sa ating Panginoong Hesukristo. Maging tapat tayo sa ating tungkulin. Napansin ho natin sa illustration ng tahanan, ang Panginoon, siya ang pundasyon, sa ilalim siya. No? Siya ang pundasyon, siya may hawak ng katatagan ng tahanan. Sa katawan ng ating Panginoon, siyang ulo.
mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang Panginoon ang sumasakop sa bawat isa. Maayos po ang tahanan at hayag po ito kapag hayag po ito sa kanyang disenyo at sa bawat bahagi nito. Wala kang makikita na ang sasakyan iginarahe sa kusina. Hindi maayos yun. Mayroon garahe talaga na laan at mayroon pong laan para sa tulugan, mayroon laan para sa bahay, sa tanggapan. Makikita natin ang kaayusan sa loob ng tahanan. Ang Panginoon ang pundasyon ng tahanan at tayo po bilang bahagi ng tahanan, ng bahay na ito, tayo po ay nagkakaisa upang tayo po ay gamitin para sa isa't isa. Sa tahanan po, makikita ho ninyo na may maliit na bahagi, may malalaking bahagi, at ito po ay ugnay-ugnay. Ang bubong nakaugnay, ang dingding nakaugnay, sa kanyang pundasyon nakaugnay, bawat isa ay bahagi ng kanyang tahanan. Amen po? Pangatlo and last, bilang kaniyang puno ng ubas. John 15:1-5. Tingnan po natin. John 15:1-5. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang ito, salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Bilang kanyang puno ng ubas. Si Kristo ang puno, ang sabi dito, ang Panginoong, ang Diyos Ama, ang tagapag-alaga. Saan po tayo dito? Tayo po ang mga sanga. Tayo po ang mga sanga. Anong inaasahan sa sanga? Ang inaasahan sa sanga ay magbunga. Magbunga. Ginawa ng Panginoon ang lahat ng bahagi niya upang tayo magbunga. Tingnan po nyo, makikita ho ninyo sa una. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at sabi doon, nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. So naroon yung pag-aalaga. Sabi doon, ang Ama ang tagapag-alaga. Lahat ng gawain na maipahayag yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagbabantay, yung kanyang pag-iingat sa atin. Ginawa ng Diyos. Para saan? Para tayo po'y magbunga. Siya po ang tagapag-alaga, ang ating Ama. May kapasidad tayo magbunga dahil nakakonekta tayo sa buhay. Hallelujah. Si Kristo ang puno ng ubas. Nasa kanyang buhay. Pag humiwalay ka sa kanya, ang nag-iintay lamang ay matuyo. Ang nag-iintay lamang sa sangay mamatay. Yun po ang naghihintay lang. Kaya huwag kang lalayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ng buhay. Amen po. Bilang katawan, siya ang ulo. Sa tahanan, siya ang pundasyon. Sa ilalim. Dito po. Sa gitna. Mula sa taas at saka sa baba. Wala naman tayo makikitang sangang nasa ilalim ng lupa.
Kaya makikita po natin sa illustration ito, sa katawan, siya ang ulo, nasa taas. Sa tahanan, siya ang pundasyon, nasa ilalim. Ang pundasyon, wala ho sa bubong. Ang pundasyon, nasa ilalim, unang nailagay. Amen po? Nasa ilalim. Sa puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Tayo ang mga sanga. Mga kapatid, siya ang puno. Nakakabit dun ang mga sanga. At tayo po ay nasasakop ng Panginoon. Sa taas, sa gitna, sa ilalim, sa baba, nasasakop tayo ng Panginoon, ng presensya ng ating dakilang Diyos. Wala tayong ipag-aalala sapagkat nasa atin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi dito, sa kaayusan po, hangarin ang kaayusan na sa atin pong kaugnayan sa ating Panginoon, mga kapatid, inaasahan ay ang pagbubunga. Hindi lamang po bunga ng Espiritu. Dito po hayag, dito po sa verse na atin pong pinag-aaralan, ito po yung bunga. Kapag ikinakaugnay sa Panginoon, kapag ikay nanatili sa Panginoon, tingnan niyo po yung pong bunga. Verse 7, walang hindi gugusto na rin. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Bunga po yan. Na kapag ikay nanatili sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon at ikay kanyang tutugunin, purihin ang Diyos. Salamat sa bungang yon. At naranasan natin ng maraming beses yan, noon, ngayon, at bukas, ang Panginoon ay tumutugon sa panalangin. Lahat tayo mayroong patotoo dito na tinugon tayo ng Panginoon. Amen po. Ano pa? Kapag ikay nanatili sa Panginoon, verse 8, bilang mga sanga, na nakaugnay sa Panginoon, napaparangalan ng aking Ama, kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kapag lumayo ka sa Panginoon, hindi napaparangalan ang Diyos. Gagawin mo yung buhay na taliwa sa kalooban ng Panginoon kasi malayo ka na sa Panginoon. Pero mga kapatid, kapag ka ikaw ay nasa Panginoon, nanatili sa Panginoon, sa kanyang kalooban, God is glorified. Napaparangalan ng Diyos. Makikita po ng mga tao sa paligid yung liwanag ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Ano pa? Verse 10. Ito pa, isa pang bunga. Verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig, kung papaano tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kapag ikay nanatili sa Panginoon, susundin mo siya. Susunod tayo sa kalooban ng Diyos. At verse 11, ito po magandang bunga. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Wow! Alam po ba niyo kung sino ang tunay na masaya? Ang tunay na masaya, pakinggan po ninyo, ang tunay na masaya ay yung nananatili sa Panginoon. Hindi po nakabatay sa posisyon, hindi nakabatay po sa yaman ng mundo ang tunay na kagalakan. Mga kapatid, ang isang mayaman pwedeng maging masaya kung siya'y nasa Panginoon lalong higit. Ang isang mahirap pwedeng maging masaya kung siya'y nasa Panginoon, nanatili sa Panginoon, sapagkat si Kristo ang lahat po sa atin. Ang pinakamalungkot na buhay ay ang buhay na malayo sa Panginoon. Naranasan po yan ni Solomon. Walang kabuluhan ang buhay kapag ka malayo sa Panginoon. Ang pinakamasayang buhay ay ang buhay na nasa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ano pang bunga? Verse 12. Pag nanatili tayo sa Panginoon, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ito po yung bunga. Kapag nanatili ka sa Panginoon, naayos po yung ating buhay at ang sabi dito, nagmamahalan sa isa't isa. Sinong kausap dito? Mga alagad. At ang pinakahuli, ito po, verse 16.
Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Humayo, praise God. Magkaroon tayo ng mga bunga, ng mga tao na kikilala sa ating Panginoon sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sa lahat ng ito, mula sa katawan hanggang sa tahanan at bilang mga sanga na nakaugpong, nakakonekta sa puno ng ubas, hangarin natin ang kaayusan. At makita ang Panginoon sa ating mga buhay sa pamamagitan ng mga bunga bilang katunayan na tayo po ay nakaugnay na natili sa ating Panginoon. Hindi ka makapagbunga sa iyong sarili. Hindi po. Hindi mo kaya yun. Wala tayong kakayahan doon. Magbubunga lang tayo kapag tayo ay nakaugpong sa Kanya. Wala tayong buhay sa ating sarili. Ang buhay natin nasa Kanya. Yung bunga po natin dahil din sa Kanya. Amen po. Nasa Kanya po. Kaya kapag ka ikaw ay nanatili sa Panginoon, mamamangha ka na lamang sa gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Gagamitin ka ng Panginoon sa kahanga-hanga na pamamaraan. Huwag mo sasabihin, Pastor, ako po'y napakabata pa. Pastor, ako po'y matanda na. Huwag mo sabihin na ikay bata pa. Huwag mo sabihin ikay matanda na. Mga kapatid, walang pinipiling edad ang Lord na Kanyang gagamitin. Si Jeremiah, bata pa siya, pero tinawag na siya ng Panginoon. Alam po ba niyo si Moses, nung tinawag ng Panginoon, 80 years old. Nung makita niya yung burning bush, 80 years old po siya. Hello, mga kapatid. Yung nasa mid. Ako'y kabataan pa, marami pa akong gustong gawin. Alam niyo, si Joseph, 17 years old nung dinala po siya sa Ehipto, pinagbili ng kanyang mga kapatid. 17 years old. May pangitain na siya ay gagawing pinuno. Mamamahala. Alam po ba ninyo, nung ginamit ng Panginoon si Joseph, naging second to Pharaoh, 30 years old. Hallelujah. Tingnan po ninyo. Huwag mo sabihin kay bata. Kahit po 30 years old, at kahit 80 years old, kabataan man, o di kabataan, o katatandaan, pagka ang buhay mo, ang buhay natin, ibinigay natin sa Panginoon, kaya niya na magpakahayag sa iyong buhay. Tayo po gagamitin ng Panginoon na channel of God's mighty power, God's blessing sa iba. Naniwala po ba kayo doon? Hindi ako marunong magsalita. Para si Moses, marami siyang mga alibay, marami siyang excuses, pero binigyan pa rin siya ng Aaron na makakatulong niya. Manatili tayo sa Panginoon, gagamitin tayo niya para sa kanyang kalwalhatian. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tuklasin po natin ang ating talento. Awitin po natin yung awit na sa himnaryo na kalooban mo ang siyang sundin. Maging instrument tayo ng pagkakaisa-kaisan sa iglesia ng Panginoon. Dito po, every believer is given at least one gift. One gift. 1, 2, 3. Para gamitin ka ng Panginoon. Para gamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. At kung tayo po'y magpapagamit sa Panginoon, mga kapatid, tayo po ay magiging kagalakan, kalakasan sa Kanyang katawan. Kalooban mo ang siyang sundin. Hallelujah. Magalak tayo sapagkat tayo ay napabilang sa katawan ni Kristo. Napabilang sa Kanyang katawan. At ito'y biyaya ng ating Panginoon. Dahil kay Kristo,
tayo po ay naging kabilang sa kanyang sambahayan, sa kanyang tahanan. Hallelujah. Kalooban mo ang siyang sundin. Hallelujah. Ang ganda po ng illustration binigay ng awit na ito. Tayo po ay putik na inilagay sa kamay ng pater ng magpapalayok. Manghuhulma. Walang design. Pero nasa isipan ng pater, ano ang kanyang ihuhulma ayon sa kanyang gusto na paggagamitan nitong putik na ito na dinidesign niya. Tayo rin ganon, mga kapatid. Gaya ng putik na inilalagay sa kamay ng ating Panginoon. Lord, hugisin mo po ako ayon sa iyong nais. Gamitin mo po ako ayon sa iyong kalooban. At gagawin kang malaking pagpapala sa mga nakapaligid sa iyo, sa iglesia ng Panginoon. Mamamangha ka sa kapahayagan ng kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Allow us to be molded by God, to be shaped by the Lord according to His purpose, according to His will. Ban mo ang siyang sundin, putik ako na huhugisin ayon sa iyo'y gawin, handa akong iyong yariin. Minsan pa, hingin mo sa Panginoon, ibigay sa iyo ang iyong pagkatawag. Hingin mo sa Panginoon na maging maliwanag ang iyong kakayahan na gusto mo, gusto ni Lord, na iyong lalakaran sa paglilingkod. Minsan pa, kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na iyong hugisin ayon sa ibig ay handa akong iyong yariin. For the last time, kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na huhugisin ayon sa ibig, ayon sa ibig mo ay gawin, handa akong iyong yariin. Ang sabi ng awit, kalooban mo ang siyang sundin, putik ako. We are the clay. He is our potter. Yariin mo ako, Panginoon, ayon sa inyong nais, sa iyong purpose. Ilaan natin ang ating buhay, ibigay natin ang ating buhay sa kamay ng Panginoon, at hayaang hubugin niya tayo ayon sa kanyang nais at gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Lord, maraming salamat sa iyong mga lingkod
na tunay ng kanilang talento ay pinapagamit na nila sa inyo. Salamat po sa buhay ng aking mga kamanggagawa. Salamat po sa buhay ng aking mga kamanggagawa. Sila po ay pagpapala at kalakasan sa iglesia na ito. Salamat po. Hindi ko po maisa-isa ang kanilang mga pangalan. But you know them by name. Kita mo ang kanilang mga paglilingkod. Kita mo ang kanilang mga pagtsatsaga. Kita nyo, Panginoon, ang kanilang commitment. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang mga ministeryo. Nakikita mo ang kanilang mga pagod. Nakikita mo ang kanilang mga pagsasakripisyo. Ngunit salamat, Panginoon, Ikaw may sabi sa iyong mga salita. Kami magpakatatag, maging masipag lalo sa gawain para sa inyo, sapagkat Ikaw may sabi na hindi mawawalang kabuluhan ang lahat ng aming ginagawa para sa aming Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Salamat po sa aking mga kamanggagawa na ito. Hallelujah! Sila po ay kalakasan, sila po ay katatagan. Hallelujah! Nagbibigay ng tibay, Panginoon, sa iyong katawan dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang nangunguna at patuloy na tumutulong sa amin para makapaglingkod ng may katagumpayan. At Lord, idinadalangin ko din naman sa oras na ito, silang patuloy na hinahanap ang kanilang lugar sa iyong katawan. Tinatanong sa sarili, ano ba, Panginoon, ang inyong ministry na ibinigay sa akin? Ano bang talento na iyong inilaan na aking gagawin sa iyong katawan? Sila na hinahanap pa nila ang kanilang talento, hinahanap pa nila ang kanilang lugar sa iyong katawan, sa ministeryo na nais nila na kanilang lakaran. Aking pong hinihiling, aking idinadalangin sa oras na ito, Panginoon, ang maliwanag na pangungusap sa kanila, ang maliwanag, Panginoon, na pagtawag sa kanila, na tunay nilang madiscern at makita ang kanilang specific na pagkatawag para sa inyong gawain, para sa inyong katawan, upang sa gayon ang kanilang kagalakan ay malubos dahil tinawag mo ang bawat isa bilang mga tagapaglingkod. Ama, idinadalangin ko patuloy ang katatagan ng pagkakaisa ng San Pedro Bethel Temple. Oh, hallelujah! Patatagin mo kami ng inyong kapangyarihan. Patatagin mo kami ng iyong pag-ibig. Patatagin mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Patatagin mo kami sa patnubay ng banal na Espiritu, na walang anumang gawa ng kaaway ang pwedeng magtagumpay, sapagkat ang inyong iglesia, Panginoon, ay nilulukuban mo ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Kami ay sa iyo, Panginoon. We are yours. Hallelujah. Binili ng inyong dugo. Salamat, O Diyos. Bawat isa, ako po'y naniniwala, kaya mong gamitin. Bawat isa, pwedeng maging instrumento at daluyan ng iyong kapangyarihan, ng iyong dakilang mga gawa. Maraming salamat. Mangyari patuloy ang inyong kalooban sa inyong iglesia sa lugar na ito. At sa kalakasan at katatagang aming mararanasan, hayaang ito'y magamit
para sa iyong kapurihan. Salamat, Panginoon. Kayo po ang aming ipinagmamalaki sa lugar na ito. Kayo po ang aming itinataas sa lugar na ito. Kayo po ang aming pinapupurihan sa lahat ng ito. Hallelujah! Sa anumang dakilang bagay at magagandang nangyayari sa inyong iglesia, lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. Lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. Lahat ng ito ay dahil sa Kanya na nagbibigay ng buhay. Maraming salamat. Purihin ka sa iyong mga tapat na mga tagapaglingkod. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat na nagagalak sa paglilingkod at patuloy na maglilingkod ay nagsabi ng Amen. Amen at Amen. God bless po.